Maganda po ang ating ibanghelyo. Sa ating ibanghelyo, nabasa natin ang dalawang milagro na ginawa ni Jesus. Ito ang paghihilom ng isang babae at paghihilom ng anak na dalaga ng isang opisyales. Parehong paghihilom na nakakamangha, ngunit pareho rin ang babae at ang ama ay nagpakita ang kanilang hindi matinag na pananampalataya. Tingnan natin ang opisyal, ang tatay ng isang dalaga. Kung tutusin, wala na talaga siyang pag-asa na itay na ang kanyang anak. Ngunit, wala rin nakakapalit ang kanyang pag-iisip na wala na ang pag-asa. Dahil sa amang ito, alam na alam niya sa ilalim ng kanyang puso kung mabuhay man muli ang kanyang anak na dalaga, kay Jesus lamang siya pupunta. Alam ng opisyales na ito kung sino si Jesus. Kaya nagpakumbaba siyang lumuhod sa ating Panginoon. Ang kanyang pananampalataya na hindi matinag ang nagbigay buhay muli sa kanyang anak. Ito ay nagpapaalala sa atin na kung dumating tayo sa punto ng ating buhay na parang wala na talagang pag-asa, lumapit lamang tayo kay Jesucristo. Tingnan naman natin ang babaeng may sakit na nagpakita rin ang kanyang pananampalataya na hindi matinag. Meron siyang malalim na pananampalataya kay Kristo, kaya alam niya na kapag hinawakan lamang niya ang kaparehasong tela ng balabal ni Jesus, siya ay gagaling na. Kahit itong babaeng ito ay nakaranas ng sakit, ang paghihirap sa matagal na panahon, nahanap pa rin niya ng pag-asa kay Jesucristo. At wala rin makakapigil sa kanya na lumapit kay Jesus. Pagkatapos niyang hawakan si Jesus, alam mismo ni Jesus kung ano ang nangyari, kaya sinabi niya, lakasan mo ang loob mo. Ang iyong pananalig ay nakaligtas sa iyo. Dahil po sa kanyang pananampalataya na hindi matinag, hindi lamang siya gumaling sa kanyang sakit, nagkaroon din siya ng pagbabago sa kanyang buong buhay. Ngayon po, tayo ay nagtitipon upang magsalamat sa Diyos at humingi ng kanyang gabay at paspas sa simula ng ating paglilingkod ng ating mga bagong handa na opisyales at para sa ating mga bagong sumali po dito sa ating komunidad. At marahil, dala natin dito ang malaking sigla at pag-asa sa atin. Ngunit po, katulad sa kwento ng ating Ebanghelyo, hindi lahat ay masayang kwento. Darating ang panahon na tayo ay makaranas ng tagtuyot, paghihirap, pagkabigo, iba't ibang pagsubok na parang unti-unti tayo nawawala ng pag-asa at sigla sa mga tao at sa ating bayan. Kapag dumating ang panahon iyon, lumapit muli tayo kay Jesus. Huwag tayo mabahala, huwag tayo mabalisa. Kapag nakakalapit tayo kay Jesus, kapag mayroon tayong nananampalataya na hindi matinag, at kapag mayroon tayong pagtitiwala sa bawat isa, walang imposible na magagawa natin. Kaya mga kapatid, naway mayroon tayong pananampalataya na hindi matinag. Tulad sa babae may sakit at sa tatay na may anak na namatay. Naway lagi natin maalala na tumingin sa Diyos para sa kaginhawaan, sagot at paghihilom. Huwag natin kalimutan yun. Hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi lalo-lalo na sa panahon ng kapitbahay. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinatawag na magkaroon ng pananampalataya na hindi matinag, na nakatayo
sa bago at sa hindi mabuti. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Imong intaw sa among banwa. Kaya po ang nagkaloob sa amin ng kakayahan Kamo ang agtaw kanaman ang among kakayan at pagkakataon na paglingkuran ang aming bayan. at pagkakataon na magserbi sa among banwa. Kayo po ang pumili sa amin upang maging tagapaglingkod ng aming mga kababayan. Kamo ang agpili kanaman para kami ay magserbisyo sa among bayan. Sapagkat naniniwala po kami na ang boses ng mga tao ay boses ng Diyos na may likha. Tungod nga kami ay nagaparat na ang boses siyang tao ay boses siyang Dios na tanang may likha kanatan. Hinihiling po namin na basbasan mo po, Panginoon, ang inaugural ceremony na magaganap sa umagang ito. Among ipapakitaw kanimo o Dios na basbasan mo ang among mga bubuhaton sa adlaw na diya. At patuloy ninyo pong palakasin ang aming mga pangarap at pagkakaisa upang maging maayos ang paglalakbay ng aming paglilingkod sa aming bayan. At padayon na kami ay imong papasdugan sa among mga pangarap na kami ay magkaisa para maging maayos ang among paglakbay sa paglilingkod sa among banwa. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa ngalan ng iyong anak na Jesus at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Ang tanan nga diya ay among ipapata sa anang arani among Ginoong Jesus, ang banal at Espiritu Santo. Amen. Panauhin sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan, sa ating iginagalang na mga miyembro ng Sangguniang Bayan members, sa ating iginagalang na Vice Alcalde Aristotela Grosa, at sa ating iginagalang na Honorable Patricia C. Hilaw, isang magandang umaga po sa lahat. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa akin upang mapagtagumpayan natin at makamit. At sa lahat po ng mga taong nagmalasakit, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon. Nagpapasalamat po ako sa aking ama ng tahanan na si Oyet, sa aking dalawang anak, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga kasamahan sa trabaho na pinangungunahan ni Sir Max. Maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa aking mga leaders na walang sawang sumuporta sa akin. Iniaalay ko po sa kanila ang lahat at sa lahat ng taong bayan ng Pulyon ang aking tagumpay, at asahan po ninyo ang tunay na paglilingkod sa ating bayan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating adhikain para sa isang tunay na pagbabago para sa ating bayan. Ang natatanging dahilan kung bakit naririto po ako ngayon sa inyong harapan. Tanggapin po ninyo ang taus-puso kong pasasalamat sa ipinagkaloob ninyong tiwala sa aking kakayahan upang kayo po ay aking paglingkuran bilang inyong punong bayan. Isang katungkulan na may kaakibat na mabigat at seryosong responsibilidad. At dedikasyon. At ako po ay nakahandang harapin at tanggapin ang lahat ng nakaatang sa aking tungkulin alang-alang sa kapakanan ng ating bayan. Napapanahon na po
para maranasan ng ating mga kababayan, ng mga mamamayan ng Pulyon, ng ating bayan ang isang matapat, malinis at mabilis na serbisyo ng lokal na pamahalaan. Panahon na upang ituwid ang mga baluktot at hayagang korupsyon na saksihan ng ating mga kababayan, na ang nasayang na yaman at pondo ng ating bayan ay maibalik sa bayan nang malasap natin ang isang sumusulong at umuunlad na bayan ng Pulyon. Sa aking panunungkulan, sisiguraduhin ko po ang isang tunay at malaking pagbabago. At sisimulan po natin yan sa lahat ng katanggapan at kawani ng lokal na pamahalaan. Sapagkat tayo po ay imahe ng isang lingkod bayan. Ang mga nakasanayan at nakagawiang taliwas sa inaasahan ng ating mga kababayan ay atin pong itutuloy. At sisiguraduhin ko po na lahat ng empleyado ay magtatrabaho ng tama at mapapabilis ang serbisyo para sa mamamayan ng Pulyon. Ipagbabawal po natin ang nakasanayang bangga-bangga ng sahod sa loob na lalong nagpapahirap sa mga manggagawa, at gagawin po nating up-to-date ang pasahod sa lahat ng empleyado. Iaangat po natin ang integridad at dignidad ng paglilingkod sa bayan, at lilikha po tayo ng isang malinaw na larawan na tayong mga naglilingkod bayan ay hindi boss ng mamamayan, na sila ay dapat na marinig at mapakinggan, sapagkat iyan ang totoo at tunay na kahulugan at kabuluhan kung bakit tayo ay tinawag na lingkod ng mamamayan. Ang lahat ng ito ay magkakaroon lamang ng katuparan kapag sama-sama po tayong kikilos at magkakaisa sa isang adhikain, alang-alang sa ating minamahal na bayang Pulyon. Sa aking mga kapwa lingkod bayan, sa ating vice alkalde, at sa sangguniang bayan ng Pulyon, ikinalulugod ko pong makasama kayo sa isang advokasya ng pagbabago para sa ating bayan. Naway mapanatili po natin ang pagkakaisang layunin para sa ikauunlad ng bayan ng Pulyon. Tapusin na po natin ang politika. Simulan po natin ang pagtatrabaho ng walang sasayanging panahon at yaman ng ating bayan. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Mampit Cecilio, sa ating pinamahal na punong bayan, Mayor Feliciana de Vera, sa ating pong pangalawang punong bayan, Honorable Vice Mayor Ristel de la Grosa, sa po na aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sa mga empleyado ng munisipyo, sa mga senior citizen po, sa ating mga kapulisan, Bureau of Fire, sa ating Philippine Coast Guard, at sa lahat po ng mamamayan ng bayan ng Pulyon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po kayo, medyo kakarating lang po namin kahapon, galing po kami ng Puerto Princesa, sapagkat kami po ay nag-outtaking din po doon sa ating mahal na Gobernador Jose Chavez Alvarez. At lahat po kaming munisipyo ay nandoon po para po mag-oath sa kanya po. At ako'y lubos po nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat ako po ay muli inyo pong ibinalik sa posisyong ito upang inyong pagkatiwalaan
para po makapaggawa ng batas o mga resolution para po sa ikakaganda at kaunlad ng ating bayan ng Kulyon. Marami po tayong pangarap sapagkat ang sabi ng ating mahal punong gobernador, tayo po ay magkaisa para po doon sa ating patuloy na pagunlad at para po sa kinabukasan din po ng ating bayang Kulyon. Sana magkaisa na po tayo sa bayan ng Kulyon para po maging masaya at mapaunlad po ng ating bayan. Mga pangarap na kung saan ito po ay ang magkakamit kundi po ang ating mga anak at ang mga susunod pang henerasyon. Sana humingi po kami ng tulong, patnubay sa ating mga empleyado na tayo po ay magkaisa. Tulungan po nyo kami. Hindi po namin ito kayang gawin kung hindi rin po sa inyong tulong. No po? So sana magkaisa para sa mga proyekto o anumang bagay na para po sa ikaganda ng bayan ng Kulyon. Sana kami mga kasama sa Sangguniang Bayan at sa Office of the Executive ni Mayor ay kami po ay mag-uusap upang pagplanuhan po o planuin kung ano po dapat ating gawin sa ating bayan ng Kulyon. Sa aming playado ng munisipyo at sa lahat ng tao na rito ngayon, magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat at ang aking pamilya sa tiwala po na binigay niyo sa akin sa pangalawang pagkakataon na ako po ay tumakbo at nanalo. Sana po maglingkod po tayo ng maayos. Tama na po ang politika, tama na po ang siraan. Sana po tulungan natin ang bagong nating mayor na si Ate Binyang para po tuloy-tuloy po ang gaganda ng ating bayan ng Kulyon. Kami po sa Sanggunian maggagawa po kami ng resolusyon o ordinances o mga request para sa proyekto. Sana po magkaisa po tayo mula sa barangay hanggang munisipyo para po tuloy-tuloy na ang igaganda ng ating bayan. Napakaganda po ng plano ng ating mahal na gobernador para sa bayan ng Kulyon. Ang kulang na lang po ay suporta ng bawat barangay o bawat isa sa atin. Sana po tulong-tulong po tayo. Sana tama na ang paninira sa bawat isa. Tigilan na po natin ang pamumulitika. Tulong-tulong po tayo. Sana po sa mga empleyado, kunting sipag po at tiyaga. Katulad po ng ginawa namin ng eleksyon, kami po ay nagtiyaga, nagsumikap, at nagtulungan sa aming grupo para po makamit namin kung ano man po ang gusto naming hangarin. Kaya po kami, 10 ng aking kasamahan, kami ay lubos ng kapasalamat at humihingi ng suporta sa lahat ng tao sa bayan ng Kulyon. Sa aking mahal na asawa, si Arlene Balyascas, sa aking mga anak na si Lebron, Marks, at si Nikos, at ang buong pamilya ng Balyascas, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sa lahat ng manggagawa ng ating lokal na pamahalaan, sa ating mga panauhin at mga kaibigan na sumasaksi sa makasaysayang araw na ito, magandang umaga po. 2 makahulugang puntos lamang po ang nais kong banggitin sa inyo. Una, ang pasasalamat, at ang ikalawa ay pangako ng paglilingkod. Pasasalamat sapagkat ibinigay po ninyo ang inyong tiwala sa aking kakayahan. Naniniwala po ako sa mga katagang, the voice of the people is the voice of God. Kaya nga, tinatanggap ko po ang tiwala ninyo ito sa akin bilang isang kaloob ng Diyos at isang pag-aatas niya sa akin na kayo at ang ating bayang Kulyon ay aking mapaglingkuran. Isa ring taos-pusong pasasalamat ang aking nais ipaabot 10 ng aking pamilya sa tiwalang binigay niya ng ating punong bayan, Maria Virginia de Vera, na ako ay mapabilang sa kanyang grupo at buong buo ang suportang ipinamalas at ipinaramdam sa amin. Ang ikalawang punto ay ang pangako ng paglilingkod. Ang aking pong payak na layunin sa aking pagsubok bilang isang sangguniang bayan ay makapaglingkod
sa kalahatan at kabuuan ng ating bayan. Ang aking pong kalasag ay aking halos 3 terminong paglilingkod bilang sangguniang barangay sa Barangay Tisa. Isang napakalaking achievement para sa akin ang maging bahagi ng pagsulong, pag-unlad ng isang pamayanan. O di kaya maging bahagi ng simpleng buhay ng aking kapwa at lalong-lalo na ang maging daan upang maranasan ng kapwa mahihirap ang kapayapaan, kaginhawaan at kagaanan ng buhay. Ang aking pinangarap ay mapaglingkuran ang buong bayan ng Kulyon bilang sangguniang bayan at ang pangako ng tapat na paglilingkod ay aking pong bibitawan sa inyo. Naniniwala po ako na ang ating inaasam sa pag-unlad ng Kulyon ay magsisimula ng maabot sapagkat ang lahat ng mga programa at hakbangin ay nakatutok para sa lahat ng mamamayan. Dalangin ko lamang po na ang diwa ng pagkakaisa, bukas na kaisipan para sa kaunlaran, determinasyon at kapayapaan ay patuloy na magbubuklod sa ating, lalo na sa ating lokal na pamahalaan, upang ating sama-samang maiangat ang ating mahal na bayan ng Kulyon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Pamilya, kay Vice Mayor Totel Lagrosa, sa aking mga kasamahan, sa sanggunian, sa mga kapwa ko naglilingkod sa ating bayan, sa mga panauhin, sa inyo pong lahat, magandang umaga. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito, napasalamatan po kayo, katulad nga po na aking nabanggit kanina, sa loob ng maraming taon na aking minithi na makapaglingkod sa sangguniang bayan, nagkaroon na rin po ng katuparan. Bagamat po ay naglingkod sa aming barangay sa loob ng halos 9 na taon, ngayon po ay nais ko rin maglingkod sa kabuuan at bayan. Ang aking pong nais lamang na ibahagi sa ating mga kababayan ay katulad ko rin na nagnanais na mabago at mayangat man lang ang ating bayan. Ako po ay naniniwala na marami pa rin sa atin na nangangarap na sa bandang huli makita naman natin na umaasenso yung ating bayan. Ito po ay aking hamon sa aking sarili at nais ko rin pong ibahagi sa ating mga kasamahan na hindi po tayo naririto sa ating lokal na pamahalaan upang magtrabaho at bigyan ng pera, kundi maglingkod at maibahagi yung ating mga angking talino at nang sa ganun, mapaunlad natin yung ating bayan. Muli po sa ating lahat, magandang umaga, mabuhay po ang bayan ng Kulyon. Pangalawang Vice Alcalde, Stan Joseph Aristotel Lagrosa, Vice Mayor, magandang umaga po. Sa ating mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, sa ating administrator, sa lahat po ng department heads, lahat ng mga empleyado, lahat po ng mga senior citizens, lahat po ng mga kababayan na narito po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ibinigay niyong pangalawang pagkakataon para umupo ulit sa Sangguniang Bayan. Pero ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating bagong mayor. Dahil po hindi niya tinignan, kahit po kami ay galing sa ibang partido, iba man sa amin ay galing sa independent, taus-puso niya po kaming tinanggap dahil alam ko po na isa lang ang layunin ng ating mayor, ang pagkakaisa ng ng mga opisyales para sa ikaunlad ng ating bayan. Kaya Mayor, maraming salamat po sa taus-puso niyong pagtanggap sa amin. At makakaasa po kayo Mayor na sa amin sa Sangguniang Bayan ay suportado po kami sa lahat ng inyong mga programa. Dahil po nung kami ay nasa Puerto pa, tuwing kami ay nag-uusap, sinasabi po ng aming minamahal na Vice Mayor, huwag po nating suportahan, huwag po nating pabayaan ang mga programa ng ating Mayor. Dahil ang ating Mayor, sabi niya, pag sinuportahan natin ang programa ng ating Mayor, ay ito na yung umpisa sa pag-unlad ng ating bayan.
Pinawisan ako doon yun ah. Pasensya po, Vice. Opo, kaya po, pakiusap ko po sa lahat po ng department heads, sa lahat po na rank and file, job order ka man, contractual ka man, humihiling po kami ng inyong suporta. Dahil kahit anong gusto po ng ating mayor na umunlad ng ating bayan, kung tayo po na nasa baba niya ay hindi sumuporta sa kanya, ay wala po siyang magagawa. Sa lahat po ng mga mamamayan, sana po suportahan niyo po ang programa ng ating local government para makita na rin po natin na ang Tulyon ay sumulong na. Hindi po paurong, kundi pasulong. Kaya makakaasa po sana kami, bago ka man o dati ka ng empleyado, ay sa araw na ito yung simula ng ating pagkakaisa para sa ikaunlad ng ating bayan, para sa ating mamamayan. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Citizens, sa mga department heads, sa ating mga kapulisan, Coast Guard, Fire, at sa lahat ng mga kapanalig at kaibigan, isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bata pa lamang ako, pangarap ko na tagapasukin ng politika. Kaya lang, sabi nga nila, ang politika ay kaakibat ang saitang pagtulong. Paano ka nga naman makakatulong sa iyong bayan kung ikaw mismo ay kailangan ng tulong galing sa bayan? Kaya nga po ang inyong abang lingkod ay nagsumikap, nagtaga, para magkaroon din. Kaya nga po, nang bumalik ako rito sa Kulyon, talagang ang pangarap na yun ay pinasakatuparan po. Sabi nga nila, kung may uunahin man, dapat yung matagal na nating napabayaan. Dapat unahin natin yung mas nangailangan. Pagtutulungan at pagkakaisa ang aming hiling. Ito lamang po ang paraan para pantay-pantay natin na mapaglingkuran ang ating bayan. Ako po, si Warnel Dandante at buong pagpakumbaba sa tulong na may kapal ay nialay ko ang aking sarili para manilbihan sa ating bayan. At dahil dito, naniniwala po ako ng paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na para sa bayan, minsan hindi po namunga ng masama. Yun lamang po at maraming pong salamat. Gusto ko pong bigyan ng pansin yung na dapat sana dito po kami nag-oath sa Kulyon. Subalit sa kahilingan po ng ating mahal na gobernador na pinag-isa po sa buong Palawan, at bagamat medyo malungkot kami ron dahil unang-una wala ka kami mga kasama, pero sa katuparan po ng masaya at matiwasay ang aming OTK sa Puerto Princesa. Nagkataon lamang po na doon sa aming tinitirahan ay nagdala po ng virus ang aming kasamahan na si Nilog Sarmiento, at ang aming mga kasamahan isa-isa pong nalugmok sa karamdaman. Tinamaan po ng lagnat at ubo. Nagkataon din siguro natira kami ni Parichaps na hindi po kami tinamaan ng sakit dahil siguro may mga sekreto raw. Ang alam ko, ang sekreto ni Parichaps, amoy. Tama? So ako naman, may sikreto rin ako, M Global. So medyo maganda-ganda siguro ang pangangatawan, kaya salamat naman din at hindi kami tinaman ng sakit. Gusto ko sanang iritin yung 2 minuto ni Pare John, subalit magaling na rin pala siya. Sabi kasi ni Ma'am Binyang, 2 minuto lang ang pagsasalita. So bagamat magaling na si Pare John, okay na rin kahit medyo 2 minuto. So, gusto ko pong iparating ang aking pasasalamat sa mga nagtiwalang muli na ako'y manungkulan at manilbihan dito po sa bayan ng Kulyon. Sa mga naririto, maraming salamat din po, at sana po may parating po natin sa mga mamamayan natin na wala po rito ang aking lubos na pasasalamat. Nag-uusap din po kami ng aming mga kasamahan at ni Ma'am Binyang na talaga pong ang pagkakaisa nandun po talaga kinakailangan. Nagkataon lang po na siguro sa nakalipas na halalan o eleksyon na nangyari sa atin dito,
hindi po natin madaling makalimutan dahil ito ay nasa ating isip, nasa ating puso, ang mga pangyayari po na nangyari po dito sa ating political history dito po sa Culion. Mahirap pong kalimutan, subalit ang madaling gawin ay yung pagkakaisa. So, ako po bilang tumakbo noon sa grupo ni Mameni, pagkatapos mo ng 3 taon, napalitan po ang aming pamunuan ni Marasigan. Hindi po ako naging sagabal. At siguro sa panahon naman ngayon, bago na naman, si Mayor naman po, Mayor De Vera, ganon din po ang aking ipinapangako na hindi po ako magiging sagabal para po sa kaunlaran ng ating Culion at para po sa ating mamamayan. Handa pong magsakripisyo at handa pong ibigay ang pangunawa at pagkakaisa para po sa proyekto ng ating mahal na gobernador at mahal na mayor dito po sa ating bayan. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Ating mga kapulisan, mga bisita, sa ating lahat na naririto. Magandang umaga po sa ating lahat. Habang pinagmamasdan ko kanina mula kay SB Milot hanggang sa akin, ay meron akong naalaala karanasan sa politika. Ano po? Ito po ay yung mga huli sa buhay ko. Alam po ninyo, noong ako ay anyayahan ng ating kagalang-galang na mayora na sumama sa kanyang grupo, ako na po ang pinakahuli. Yun ang unang huli ko. At sa aming paglilibot dito sa ating bayan para mangampanya, dahil ako po ang pinaka may edad, hindi po matanda, pinaka may edad sa grupo namin. Sabi ng aming kabady, "Sir, ikaw po ang pinakahuli na magsasalita." Dahil yun po ay nakabase sa edad. Yun na naman ang pangalawang huli. Pangatlo, ay yung pong resulta ng ating halalan. Lumabas ang resulta ba, number 8, pinakahuli pa rin. Tatlong huli na yan, ano? Pang-apat, itong pagkakataon na ito, pinakahuli na magsasalita. Pero ako po'y naniniwala na sa edad ko ay hindi pa huli ang lahat para ako ay makagawa para sa ating bayan. Salamat sa inyong palakpak. Alam po ninyo, nung ako ay nasa serbisyo pa, hindi na ako bago sa serbisyo sa pamahalaan. Ano po? Isa po akong retirado na guro na nag-avail po ng optional retirement. Ang sabi ko, magre-retire ako at the age of 60 para ma-enjoy ko yung aking retirement. Madaling sabi, retirado na ako at narinig ko yung sabi PPP. Pagbabago, partido na pagbabago ng Palawan na bitbit ng ating kagalang-galang na mayor. So nung ako ay inanyayahan niya, sabi ko kung dito lang ako sa bahay magmumukmok at nag-i-enjoy ng aking retirement, mukhang hindi ako makakabahagi sa pagbabago ng Culion. Kaya 2 araw na pag-isip namin ng aking asawa, sabi ko, ano kaya mag-join na lang ako kasi sabi ko, sa edad ko kaya ko pang makibahagi sa pagbabago ng ating bayan. At yan nga po ang naging resulta. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil sa pagsuporta sa akin. Ano po? At ipinapangako ko sa inyo kung paano ako naging tapat sa Department of Education.
ipinapangako ko rin sa inyo na dito sa ating lokal na pamahalaan ay maglilingkod din ako ng tapat. Nagpapasalamat ako dahil kahit papaano ay magiging bahagi ako sa pagbabago ng Pulyon. Mayroon tayong bit-bit na programa, yung tinatawag natin na I-Heal program. Ano po? Ito yung ating mga flagships program na dapat naming isakatuparan dahil po ito ang aming sinisigaw sa panahon ng kami ay nangangampanya. Tama po ang binanggit ng ilan sa aking mga kasamahan sa sanggunian, ano po, na panahon na para tayo ay magsama-sama. Alam po ninyo, kung ang ating iisipin ay para sa bayan, para sa pagbabago, hindi mahirap na tayo ay magsama-samang muli. Maliban na ang iisipin natin ay pang sarili natin, siguro mahirap mag-move on. Pero kung ating titignan ang kapakanan ng bayan, kung paano nating pauunlarin ang ating bayan, walang dahilan para tayo ay magkakabuklod-buklod. Kaya hinahangad natin na sa unang araw na ito ng ating paglilingkod, isaisip natin palagi ang ating bayan ng Pulyon, hindi yung ating mga sarili. Kaya yan po ang isang susi kung saan sama-sama tayo na makikibaka para sa kaunlaran ng ating bayan. At sa unang pagmi-meeting namin na niyaya ng ating kagalang-galang na Vice Mayor ay nagbanding na kami kaagad. Sabi ko, ito ang mga ganitong sitwasyon ang magaan para tayo ay makapagtrabaho ng para sa ating bayan. So maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga sa atin. Outgoing acting mayor, Pat, maraming salamat sa iyong 3 years sa kasama namin bilang aming ina. Sa aking mga kasama sa Sangguniang Bayan, sa ating kapulisan, Captain Timbangkaya, sa ating admin, sa lahat po ng empleyado at sa lahat ng bago empleyado ng ating bayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Una po ang aking pasasalamat sa nagdaang eleksyon na isang maayos at tahimik na eleksyon. Sa aking may bahay, kay Dr. Karen, maraming salamat dahil yung iyong sweldo kada buwan binigay mo sa akin. Sa aking biyanan, kay Tatay Eddie Gisolgon, na siya ang aking kasama simula unang araw ng kampanya hanggang sa natapos. Hindi niya ako iniwan at alas 5 pa lang, ginigising na niya ako para lumakad. Sabi ko, Tay, ang aga naman. Okay yan para mas marami tayong mapuntahan. Kaya po, Tay, maraming salamat. At sa kanyang mga pamangkin na mga Barbara Boys, na ako rin ay kanilang hindi iniwan simula ng una at huling kampanya. Sa aking mga magulang, kay Mama, kay Papa, maraming salamat po sapagkat sa lahat ng aking naging desisyon, walang isang salita. Sila po ay nakasuporta kaagad. Sa aking kapatid, kay Ate Ira, maraming salamat sa tulong mo, te. Nakita ko na maliit na lang ang iyong tinatanggap, pero nagawa mo mag-loan para lang itulong sa akin. Maraming salamat. Kay Jong, Sir Jong, sa aking kapatid, maraming salamat din sa lahat ng aking laban. Nagagawa mong umutang para lang may tulong sa akin. Sa lahat ng mga nag-volunteer na leader para sa akin, maraming salamat sa pagod, sa puyat at sakripisyo para lang may sakatuparan ang ating pangarap. At sa lahat ng ating mga kababayan, mga mamamayan, ako po ay inyong sinuportahan ng 9 na taon bilang isang SB member. At ngayon na ako ay isa ng ganap na Vice Mayor, ako po ay lubos pa rin nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagpapatuloy niyo sa akin para ipagpatuloy ang aking serbisyo para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, ako ay papasok na sa isang bagong yugto ng aking buhay
bilang isang politiko. Ako po ay isa ng ganap na pangalawang punong bayan. Maraming salamat po. At ako po sa ating bagong mayor, Mayor Binyang Rivera, bilang pangalawang punong bayan. Ako po ay 100% susuporta at sumusuporta sa I-HEAL program ni Mayor Binyang Rivera. Bagamat hindi pa po namin ganap na lubusang na pag-uusapan ng lahat ng aking makasamahan sa Sangguniang Bayan nung kami ay nasa Puerto, ngunit may pahapyaw na pinag-uusapan patungkol sa I-HEAL program. Kaya nakita namin at kami ay nangangako kasama ang aking makasama sa Sangguniang Bayan na susuportahan ang pangarap at plano ni Mayor Rivera para sa bayan ng Colyon. Sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, bagamat kayo po ay mas may edad kaysa sa akin, meron akong kapatid na halos kasing edad ko lang, meron akong ate, meron akong kuya, at meron akong lolo. Sir. Joke lang, sir. Biro lang. Kami po ay nag-usap sa Puerto Princesa at nangangako anuman ang problema ang aming kakarapin ay aming agad pag-uusapan para nang sa gayon hindi na lumaki at kung man ang isipin ng tao patungkol sa programa ng ating bagong mayor. Sa ating mga empleyado, iisang tabi po muna natin ang politika. 3 taon lang po kami. Sana itong 3 taon na to ay kaagapay namin kayo, katulong namin kayo para maisakatuparan namin ang aming pangarap para sa bayan ng Colyon. Sa ating mga kababayan, kami po na inyong pinagkatiwalaan para maging pinuno ng bayan na ito. Hindi po namin kakayanin ang mga plano ng I-HEAL Colyon na programa ni Mayor Rivera kung hindi rin po kayo makikipag-cooperate o makikisuporta sa programang ito. Kaya po ako po ay nakikiusap sa ating taong bayan, sa mga mamayan, suportahan niyo po si Mayor Rivera, ang Sangguniang Bayan at ang I-HEAL program. Sapagkat tayo po dyan, alam natin na tayo ay gutom din sa pag-usad ng ating bayan. Nawa tayo po ay magsama-sama muna sa loob ng 3 taon. Kaya po sa inyong lahat, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.